Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ami from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half ng March 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Ang dami naman. General reading tayo Maraming salamat pala sa mga napa-personal reading. Kung gusto mo na personal reading, all the details is in description below. General reading, kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman talaga sa iyo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yun negative, it's a warning. Tandaan nyo palagi na hindi nyo kailangang mag-resonate. No, ang kinakailangan nyo dito is magkaroon kayo ng idea, action, awareness, mga pwedeng maiwasan o change of decision at iba pa. Yun ang palagi nyong tatandaan. Okay? Libra, involvement with the law. Paano iba sa inyo is pwedeng mai-involve kayo sa law situation. Ganyan. Pwedeng may mga pag-aakusa na magaganap o mangyayari sa iba sa inyo. Merong may taong galit sa iyo Tingnan mo. You have the bear. Mag-ingat ka rin pagdating sa pera mo. Danger, especially in a money matter. Ingat kayo. Kung ano man yan. Pwedeng may tao, pwedeng may mga pag-uusapan related to a money, sa trabaho, ganyan. Pwedeng may mga mai-scam, huwag naman sana talaga. O kaya may mga pang-aabuso na pwedeng maganap o mangyari. Yan. May mga tao, nagagamitin ka. May tao na i-undervalue ka sa trabaho mo man yan, o sa karelasyon, o sa kasamahan sa trabaho, kung sino man ito, no? Ingat pa rin kayo. And syempre, nandito rin point na change for a better. Something need to transform. Siguro when it comes to a management, when it comes sa pera mo, also sa sarili mo also, di ba? Yung physical, emotional, spiritual. Sinabi na ni ate. And syempre, there's a good news happen din sa ibang aspeto ng buhay mo. Ganyan. Baka may marinig kang good news. Di ba? O kaya is mag-ingat kayo pagdating sa tenga. Hindi ko alam in what way, kung bakit. Siguro pwedeng mapapasukan kayo ng mga insect, kung may hikaw kayo, mamaga, ganyan, makagat ng kung ano man, medyo manghina ang pandinig, o kaya naman ma-hospital kayo or someone is connected sa'yo, pwede nga basta mag-ingat kayo pagdating sa tenga. No? Ay, oo nga, trouble accusation. Diba? Tulad ng sabi ko kanina sa'yo. May tao magsisinungaling, may tao na akusahan ka, at may mga trouble na magaganap o mangyari. Ibig sabihin dito, may mga sitwasyon na mag-fire. Alam ko naman na calm ka, Librano, pero basta magtimpi ka pa rin. Yan ang nakikita ko sa iyo. Be calm, okay? Kumbaga wag ka na lang din magpatol-patol. Kung sino man ito, basta may magsisinungaling, may akusahan ka, at mga conflict yan. And meeting with a stranger could be important. Yan. And also, is may mga makikilala ka na bagong tao sa buhay mo. But, if this is a relationship, is mag-ingat ka na lang din kasi meron tayong prying pan na pwedeng ikaw is maipasok sa maling pag-ibig, relasyon, no? Eh sa iba naman sa inyo, maaring may mga tao or may bagong tao ka na makikilala na i-judge ka talaga nila, akusahan ka nila, ganyan, no? Kung sino man ito sa paligid mo. Kaya ingat na lang din kayo. And ingat din kayo sa hand, meron tayong ear tsaka hand, ano? Alam niyo naman ngayon, hindi naman sa pag-iinarte, maarte talaga ang ate nyo, pero hindi naman sa ano talaga, but you need to be aware din when it comes to a shake hands. Kasi hindi natin alam kung magbow na lang kayo. Parang sa Japanese, nagbabaw. Ganun na lang gawin nyo kasi sa mag-shake hands kayo, no? Kasi hindi natin alam kung ano mga virus or saan sila humawak, diba? Saan sila galing. Yan. Kung kailangan nyo mag-sanitizer kayo. Hindi kaartihan nyo na, no? Isa hygiene, no? Kaya, yon ang nakita ko sa'yo dito. And, kailangan nyo mag-very careful. And success, ayan, nandito rin yung point na pag-uusapan ka ng mga chismoso at chismosa, no? Sa iba sa inyo. And then, sa iba naman sa inyo, is sa success, andun yung point din na
pag-uusapan ka ng maraming tao o may mga makikilala ka na tao sa buhay mo na iyon na makapagbibigay sa iyo ng successful in life. Pwedeng na, or pwedeng sila is magiging bahagi ng iyong successful sa buhay. Yun ang nakikita ko sa iba dito. And then also, we have the new home and the new attitude. Handito yung point na siguro when it comes to new attitude, siguro mas magpo-focus ka this time sa sarili mo, mas magpo-focus ka lang sa mga bagong kakilala mo or sa mga tao na nararamdaman mo yung value mo. Yung nararamdaman mo na hindi, na totoo talaga sila sa'yo. Pagkam naman sa new home, siguro na yung point, may mga maglilipat ng bahay, place, ganyan. Or kasi meron tayong frying pan, siguro paglilipat ng mga negosyo or change, or pwede siyang idea, no, na expansion or ipapalakihin yung kanila mga business if ever na meron kayo, ganyan. Halimbawa, related to a foods related, pwede meron na o kaya magpatayo pa lang kayo o kaya ipalalakihin mo siya, magdadagdag kayo ng mga bagong pwedeng nando sa point na yun. Or mahilig ka bang magluto? Yung iba sa inyo. Sa iba sa inyo, paglipat ng bahay to. Or pwede magpapagawa kayo ng bahay, paparenovate, bibili ng bahay, pwede na lilipat kayo ng bahay. Or someone who's connected sa iyo, no? Pwede nga din yung point na lilipat ang bahay. O maglilipat, papunta sa iyo, pwede na doon sa point na yon. No? Or pwede na doon yung sa point na may tao na bago or kakilala na makikituloy sa'yo, pwede na doon sa point na yun, or ikaw sa kanya. And financially gain using coming from something you did in the past. Or there's a good karma, no? Ako nakita. Ibig sabihin with the success, the dolphin, and the broom is magkakaroon ng mga recovery in some aspect of your life, lalo na when it comes to your financial gain. Pero meron tayong butterfly sa iba. Sa iba kasi, we have the butterfly. Ibig sabihin, this is a change. Yan na you need to change for a better para magkaroon ng successful at magkaroon ng financial gain. Kasi there's a hope. Ibig sabihin, this is the will. Kailangan mong ilaya yung sarili mo sa isang sitwasyon na pwedeng mahata ka pababa at mahirapan ka sa pag-success ng buhay mo, lalo na sa kaperahan. Depende kung ano yan. Siguro, when it comes to attitude and yung, siguro, it's time to change. Kung masyado kang mabait, hindi ko sinasabi maging madamot kayo o magsungit kayo. Ang sinasabi lang dito is, you need to change for a better. If you want lang naman, no? Wala namang forcing dito sa nakita ko to. But, ang sinasabi ko sa inyo is makakuha kayo ng idea sa situation natin, ano, para magaganap yung successful mo sa buhay mo. Kasi there's a hope, no? This a will kasi rin. Dolphin, di ba, is free will siyang lumalangoy, ganyan. Don't go to the flow. Kailangan, you need to jump high. No? Ang sinasabi dito, jump high. Kumbaga, huwag ka lang sa level na gano'n. Kasi alam ko na may mga pangarap kayo sa buhay. Yan. Jump high. Explore na explore. Try and try until you succeed, ibig sabihin. And you will success. No? And meron tayong waiting for a news package or letter. Pwede may mga hinihintay ka na situation into your life. Pwede nag-order ka, may hinihintay kang letter o may darating na letter, package, or mga news. Pwede na doon sa point na yon. Or maybe, may tao dito na siya magbibigay sa inyo ito ng news, package, or letter. Or pwede rin na, kasi may alaga ba kayong ibon? Yan, may alaga ba kayong isda, paro-paro? And then, sa iba sa inyo is pwede merong kapamilya, kasi this is the house, pwede may kapamilya sa'yo na bibigyan ka o makakatanggap ka sa kanya o karelasyon, makatanggap sa kanya ng news package or letter or gift man yan. Or when it comes dito sa bird perch is yung mga nagbabait-baitan. Okay? Alam mo na kung sino yung mga yan. No? Kung kailangan din sa broom kasi is paglilinis ng mga bagay o sitwasyon is needed to success. Ilabas natin si success para mas maano kayo, sigla-sigla. Okay. Tingnan natin ang iyong energy, Libra energy. Energy po ni Libra. Okay, when it comes sa energy mo, marami ka daw naiisip ng mga bagay-bagay, no? Parang may mga gusto ka i-pursue, ganyan, may mga gusto kang
gawin, or may mga ini-illusion ka, meron ka mga pinafantasizing, or meron ka talagang pinag-iisipan this time na gusto mong gawin sa buhay mo, no? Maraming tumatakbo sa isipan mo this time sa nakita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, ang energy mo is, ang nakikita ko sa iyo dito is parang naghahanap ka ng isang clarity in some aspect of your life. Ganyan. Parang naghahanap ka ng solutions, or may mga bagay ka na you want to recover to from a difficult situation. Pwedeng may mga sitwasyon na nagkakaroon ng mga urong-sulong situation. Pwedeng ipupurso ko ba, sasabihin ko ba, gagawin ko ba, aaksyonan ko ba, mga ganon. Sa iba naman sa inyo is nahandun sa point na marami parang pag-iisip, it's more on pag-isolate. No, nagkakaroon kayo ng pag-isolate sa inyo. Yan. Pwedeng halimbawa, isolate, may mga there's an isolation situation. Halimbawa, inaaya ka na kaibigan mo, pero ayaw mo sumama sa kanya kasi gusto mo muna mapag-isa, or gusto mo iba yung kasama mo, pwede na doon sa point na yun, no? Sa nakikita ko sa iba sa inyo. Yun nakikita ko sa yung energy. Hindi ko na alam why, bakit. Night shift ka ba? If you are night shift, o kaya naman medyo dark kasi yung situation, kung may mga sadness situation ako na nakikita, siguro don't focus. Kung may mga idea ka, i-force mo na lang. Kung may mga gusto ka sabihin, sabihin mo. Diba? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Parang you want to create din kasi sa iba, o may mga idea pursuing ka na gusto mong gawin. Anong parating kay Libra? Ano po yun, universe? Ang parating sa iyo. Okay, parating sa iyo. Parating sa iba sa inyo is meron na kayong tatahakin na ibang direksyon sa buhay. Yun ang sinasabi dito, no? Or may mga pupuntahan kayo, malayo man yan o malapit. O so parating sa inyo, mag-ingat kayo. Sana hindi ikaw, kasi ang nakikita ko dito, magkakasakit kayo. Or may mga pwedeng mabigat yung pakiramdam mo, may mga ubo, sipon, lagnat, masamang pakiramdam, masakit ang throat, may sakit sa throat, or kung ano man yan. No? Yan. May mga sakit ako na nakikita. Also, parating sa'yo is tulad ng sabi ko kanina, marami kang iniisip na bagay, maraming gumugulo sa isipan mo this time na gusto mong magkaroon ng pagbabago doon. Para nagkakaroon ka ng plano, or may mga bagay ka na gusto mong desisyonan this time, sa nakikita ko sa iyo dito, pero hindi ko pa nakikita yung movement no? Hindi ko pa siya nakikita. Handun yung point na nagkakaroon ka pa ng frustration. Pwedeng nalilito ka, 'di ba? Pwedeng you are feeling trapped or you're feeling stuck in that situation. Pwedeng nahadun ka sa point na yon. Kaya ang nakita ko sa iyo dito is you need to trust to your intuition lang din dito sa sitwasyon. Hindi rin naman kasi sinasabi niya na kung hindi mo naman kayang i-let go, why not? You need to focus to yourself din dito sa situation mo, and you need to think sa future mo. Makakagood ba or makakasama ba? Nando lang yung sa point na yun. And then also, parating sa iyo is may bata, mas bata sa'yo. May bata akong nakikita na may hihilingin daw siya sa iyo. Or pwedeng may hinihiling siya sa iyo, sa iba naman, pwedeng may hiniling siya sa iyo, pwedeng magbabago yun. Halimbawa, ay gusto ko ng chippy. Halimbawa lang, di ba, ang chippy. Ay, wag na lang chippy. Ano na lang, ano ba mga chichirya? Ano ba chichirya meron? Clover? Potato chips, mga ganyan. Basta magkakaroon ng shifting ng gano'n. Pero may bata na hihiling sa'yo. May conflict. Sa iba may mga conflict. Ibig sabihin, yung conflict na to, pwedeng ito yung tao na nagkaroon na kayo ng hindi pagkakasunduan dati at magkakaroon ulit kayo muli ngayon.
malaki man o maliit yan, magkakaroon mga disagreement, battle, tension, pagkairita sa iba, may taong mataas ang ego, there's a person na they don't want to cooperate, or there's a lack of control situation, nahandun din yung point, may mga battle no, sa iba sa inyo, or nahandun din yung point sa iba is may mga territorial na pag-uusap, mga property something, yan, mga pag-uusap when it comes to a territorial. Ay anak, ano to, puputo May hihingi rin daw ng suporta sa'yo, or ikaw ang hihingi ng suporta. Or may tao magbibigay ng suporta. Ikaw ito or siya ito. May partnership ako nakikita, Di pa sa inyo, or ano kayo, may third party. So, ba dito magkakaroon ng mga dealing, partnership, collaboration. Ganyan. Pwede may mga pag-uusapan din kayo sa pera, no, dito. Meron. Sana, something need to heal. Hindi ko alam kung may nagpapadoktor ba, may nagpapa-hospital ba, nagpapa-check up ba, may mako-confine ba, or may mapaparalyze. Parang nahando sa point. Kuhanin mo lang isa doon, or wag mo na kuhanin. No? Dapat iwasan. Parang baka check up lang sa iba. Dapat iwasan ni Libra. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, is not to focus to yourself, love yourself, ganun din. And iwasan mo rin, siyempre, yung mga conflict situation, malaki man o maliit yan, pagkairita, yung hindi mo pursue yung mga nasa isipan mo. Hindi mo masabi yung opinion mo, hindi ka makapagsalita. Iwasan mo rin, siyempre, yung makipagtalo. Kasi wasting time lang din yun. Alam ko naman hindi mo ginagawa yan. Pero, syempre, di ba may mga tao na kahit ayaw mo naman, susundat at susundat ka talaga, di ba yan. Hanggat maaari, iwas ka na lang din. Yun, iwasan mo yung mga chismis, di ba? Yung mga chismis na hindi naman nakakatulong, di ba? Kumbaga, magchismis sila at mapagod sila. Dahil okay lang yun, dahil wala naman sila ambag sa buhay mo, di ba? And syempre, mga cheating situation, kung may mga taong cheating, mapaglaro, or mandaraya, kaibigan man yan, karelasyon, or ikaw ito, syempre, no, iwas ka na lang din. May mga frustration in life, ma-disconnect ka sa mga want to achieve in life, to fulfill, ganyan. And syempre, yung ma-drain ka at mag-think ng negativity. Syempre, yung sarili mo, love yourself din. Sa nakikita ko sa'yo dito. Yung mga bully situation, iwas ka dyan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito, Libra in love. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, ay, ganun. My God, okay, may tao na maaring isa o dalawa itong tao na to sa iba sa inyo. Pero ang nakikita ko dito, ingat ka na lang. Hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa, pero may pagbabackstab or may tao na malihim or may sikreto, no? Mag-ingat ka na lang kasi masaya, oo, nagiging masaya ka, nagbibigay siya ng saya sa'yo, pero darating ka sa pain. Parang ang kalalabasan niya is painful, no? Dito sa situation na to. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, ang nakikita ko dito, yes, nagkaroon ng third party, maaaring naging matagal na rin kayo nito, or maybe nahandun yung point na naging friend, become a lovers din, pero maaaring may nalaman ka na rin sa kanya na isang katotohanan, kaya maaaring bilak mo na siya, or bilak ka niya, or handun na talaga yung separation na naganap o nangyari. Nagkaroon talaga ng mga conflict situation and third-party relationship. Pero kasi dito sa sitwasyon na to is handun yung, binigay mo talaga yung suporta, yung love and support pagdating sa tao na to, or vice versa tayo, pero they want to recover this connection. Yun na nakikita ko dito. Ate, nagmumove ba? Hindi ko pa nakikita siya nagmumove, pero nandun siya sa thinking about recovery when it comes dito sa connection na ito. Pwedeng nandun yung point na mayroon siyang kinakausap na malapit sa kanya at humingi siya ng advice when it comes to this connection.
Kung kayo naman is in a relationship na walang third party dito sa iba sa inyo, ang nakikita ko dito, yes, you love this person talaga. You enjoy yung relationship na to, na enjoy mo, no? Maaring din na hanggang sa point na magkaiba kayo ng edad nito, tao na to, no? Medyo separate yung edad niya or magkalayo kayo ng edad. Or pwede rin na sa iba dito is same kayo or mas may edad ka or siya may mas edad. Pero nahandi yung iba dito is maaring magkaiba talaga ng edad. Malayo ako nakikita. May mga pinagdadaanan, syempre, siguro may mga sa iba sa inyo kung wala third party, may mga past issue na naganap o nangyayari when it comes in disconnection. Yun na nakikita ko dito. Pero ang sinasabi rin dito, sa mga hindi ko alam kung alam mo siya, pero may malalaman ka daw sa kanya. Or maybe, nandun yung point na may gusto kang sabihin sa kanya or itanong or siya ito sa iyo, hindi niya lang masabi din sa point na yon. Mayroon kayong dapat pag-usapan. Hindi ko alam in what way kasi iba-iba kayo eh. Pero may tao kasi na nagiging malihim or may mga bagay na hindi niya sinasabi or ikaw hindi mo sinasabi. No? Yan, may mga secret. Sa iba naman sa inyo, kung may third party, oo, meron. Andun na kasi andun yung sikreto. Alam niyo naman siguro gagawin niyo dun. Kumbaga nandito na yung point na hindi na kasi hindi na kasi love yung nakikita ko dito sa situation na to. Parang it's like a friend when it comes in this connection. Yun na nakikita ko dito. Sa relasyon na to ha. Tingnan natin ang iyong money. Okay, pagdating sa iyong money, we have the 8-8 to. Iba dito may financial problem. Okay. Okay, pagdating sa money mo, hindi ko naman nakikita na nasasayadan ka. Kumbaga, you are more on focusing din naman. Kumbaga, nandun naman yung recovery and successful pagdating sa pera ng iba dito. Yun nga lang, minsan ang bilis lumabas nung pera mo, no? Biglang, halimbawa, parang nandiyan, tapos biglang mauubos, biglang kagastusin, mabilis siyang nawawala sa nakikita ko sa iyo dito. Pero mag-ingat ka pa rin pagdating sa pera mo kasi magkakaroon ka ng disappointment or may mga lungkot ako na nakikita pagdating sa pera. Mag-ingat ka lang sa mga taong nagsisinungaling, no? Pagdating sa pera, mag-trust ka talaga sa intuition mo. Nasa sa'yo din naman yan. Advice. Okay, when it comes sa advice, we have the 6-6, oh. Okay, pagdating sa advice, kailangan mo daw magplano ng maigi. Try to make it balance any situation into your life. And isipin mo daw yung mga lesson na na-learn mo from the past. No, accept all the lesson. This is the time na kailangan mo daw maging more on wiser and stronger. Alam ko na minsan napapagod ka na rin sa mga sitwasyon o mga nagaganap sa buhay mo. This time, kailangan mong i-release yun. Whatever holding you back sa nakaraan, this is the time to leaving behind or need mo talagang i-release yun. Kailangan mo rin kasi na mag-move forward. And syempre, ang sinasabi rin dito is andun yung point na palagi mong babalansehin yung sitwasyon. Palagi kang magpaplano. Huwag ka magmamadali. Huwag ka magiging impulsive talaga. No? Magpabigla-bigla ng mga decision o mga sinasabi. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo dito is i-value mo rin yung sarili mo. And forgiveness is needed. Ano ang sinasabi rin ito? Start a new beginning into your life. Kasi the more na mag-i-start ka sa sarili mo, the more na mag-focus ka to a new beginning or sa family mo or sa mga taong nagmamahal talaga sa'yo ng totoo, more blessing to come. May mga bagay din kasi na kailangan na talagang tapusin. No? Yun. Or baguhin. Oh, there's a rainbow after the rain. May mga yun ako nakikita. Arigato namaste, God bless.